Angeles correspondent for the Philippine Daily Inquirer. And I know you're a columnist, and your column is in the inside pages, so I'm sure people still read the inside pages. Yeah, I do. Okay? Well, not the majority. How do you know that? How do I know that? Yeah. Well, I don't have the... That's not my question. I don't have the data with me right now, ma'am. Mhm. But if we go on a poll right now on the internet, I can assure you that more people will say they don't read the inside of them. That's what you think. Well, But there's no that's what I study believe. or research that proves Well, what you said. you tell me what is the circulation of the Philippine Daily Inquirer? Well, I can tell you right now. I don't have the number, but it's the largest newspaper in the Philippines. No, it's Manila Bulletin. No, it's the Philippine Daily Inquirer. I will email you the numbers later when I get it It's from the them. Manila Bulletin. Okay. The largest Okay. circulation. Okay. Inquirer, that's why. You work there. So you have to speak that way. Okay, well, my question is, Inquiries, they act like okay, my tabloid. question is, Exactly. about immigration. So the Trump government is anti-illegal immigrant. Okay, they said that. Okay, so we have close to 1 million undocumented immigrants in the United States. Now, what is the Duterte government stand on that? Because this 1 million Filipinos sent money back home, and some of them want to be reunited with their families. So what would the Duterte government take as a position in terms of Trump's anti-illegal immigration stand? Madam, I work for the Philippine government, and it is our policy as an ASEAN country not to interfere with the policies or the governance of other countries like the United States of America. But I can tell you right now that our president cares for any Filipino, not only in the Philippines, but around the world. He cares for them. And if you're asking me what our policy is right now, we have to respect the new administration. They are still in a transition. We have to wait and see which policies they will push forward, which of the policies they announced during the elections or the campaign that they will push forward. And we respect the political and the democratic process here in the United States, and as I mentioned, non-interference. Thank you. Hi, I'm Gitanji from LA18. I know you. You're very famous in the Philippines. I now host a talk show here Yes, ma'am. on Kababayan Today. I know more than anyone that Yes, ma'am. someone transitions into a career. I'd like to talk about the Yuson blog, Mocha. the Mocha Yuson blog. I saw a quote that I saw an interview of yours that says that she has qualifications for her new posting for MTRCB. Could you elaborate on what what kind of Qualification. qualifications she has for this new position? Because she is a sex blogger, and I'm sorry, I don't feel that and along with many others, don't feel that is qualification enough. Okay. Thank you so much, madam, for your question. With Mocha Uson, we all know that Mocha Uson is an entertainer. He's a singer, he's a songwriter, and he's one of the biggest supporters of President Rodrigo Roa Duterte, and one of the biggest bloggers already now in town, or maybe in the Philippines, with more than 3 million followers. President Rodrigo Roa Duterte was elected into office because we have the trust and confidence for the president to run our country. Mocha Uson is a choice of the president. So, para sa akin po, let's just respect the decision of the president. Hello, good evening po sa inyo lahat. Ako po si Maharlika. Video vlogger po ako, and I would like to welcome Secretary Andanar sa Los Angeles. Actually, hindi na po ako magtatanong dahil natanong ko na siya kanina. But anyway, gusto ko lang po i-follow up yung sinabi ng taga-PDI na sila daw po ay leading newspaper, at gusto ko lang po sigundahan yung sinabi ni Secretary Martin na sa totoo lang po,
kung lahat naman tayo sa social media, mas mataas po ang engagement ng mga vloggers. Bibigyan ko po kayo ng proof kahit right away. So makikita po natin yan. At saka with all due respect kay Miss G. Tonji, regarding kay Muka Uson, alam niyo po, opinion niyo po yun at respeto ko na sinasabi ninyo na hindi siya, parang hindi niyo siya gusto na i-appoint siya ni President No, I just Duterte. asked her credentials. That's Well, all I asked. actually, okay, so sasagutin ko pa. So actually, Mocha Uson, I don't know her personally, pero meron po siya bachelor's degree. At ang point po Medicine, dito, right? Medicine? yeah, but ito lang po ang sasabihin This ko. is entertainment. TRCB medical. is entertainment, not medicine. I think it's not really, it's not issue, it's not, wala pong issue doon. Ang sa akin po dito ay, kung meron tayo mga bugok na congressman ng iba dyan na walang qualifications, bakit hindi natin pagbigyan ang isang Mocha Uso na gustong maglingkod sa ating bayan? Di po ba? Hi Maharlikans! Hello po! Mabuhay kayong lahat at hindi pa ako nakakauwi. Nag-charge ako ng phone, na-lowbat ang aking phone. Ganun pa man po. Maraming salamat po sa nanood. Okay, ng one-on-one natin kay Secretary Martin Andanar, Presidential Communications Secretary Martin Andanar. Alam niyo po, doon po kanina sa Philippine Consulate sa Los Angeles, California po. Nandito po ako sa Los Angeles sa mga hindi nakapanood. Masyado pong naging mainit ang mga eksena po doon. Actually po, mga Maharlikans, mga ka-DDS, hindi na po may tumatawag, pero okay. Hindi na po sana ako magtatanong. Kaso lang po ay uminit po ang ulo ko doon sa dalawang Kurimaw. Okay, na representative ng Inquirer at ng yung si G. Tonji nga po. Sikat pa ba yun? Ha, Maharlikans, kilala niyo pa ba yun? But anyway, ganito po kasi doon ang nangyari. As much as I want po na irespeto yung forum na yon dahil hindi naman po akong guest doon, kundi si Secretary Martin Andanar. Kaya nga po hindi na po ako nagtanong, pero kasi yung tanong nung nagpainit ng ulo ko dahil sinabi ng Philippine Daily Inquirer, yung representative nila, hindi naman siya kilala, so hindi na natin papangalanan, representative po siya dito sa LA, sinasabi po niya, ginigiit niya kay Martin Andanar na kay Secretary Martin, na number 1 leading newspaper daw po ang PDI. So ngayon, sinagot yun ni Secretary Martin na Manila Bulletin na number 1. I have to check that, but sabi ko nga po, dahil ang pinag-usapan po doon na tungkol sa mga headlines, okay, na mga clickbaiting headlines, okay, mga mali-maling headlines, mga misinformation. So kayun po, Maharlikans, ang sa akin doon, sinabi ko sa kanya na ang lahat ng tao ngayon nasa social media, i-review nyo po yung video, mas mataas po ang engagement natin. Mataas ang engagement ni Mocha Uson. So I have to shout out. Sabi ko nga, hindi ako nandun para ipagtanggol kung sino man, but kailangan ko pong gawin yon bilang kapwa ninyo vlogger. Okay, kailangan ko pong gawin yon. So ngayon po, yun yung sinasabi ng PDI. Hindi po ako kasi pwedeng magwala doon ng bonggang-bongga kasi hindi ko po arena yon. Hindi ko po, kumbaga hindi po natin teritoryo yon. Ngayon nasa sasakyan na po ako, so pwede na po ako magmura dito. So ngayon po, ay itong G. Tonji na yon, na sinasabi niya naman doon sa video niya, i-review niyo po, ano niyo po yung clip na yon. Pakitan kasi ang haba nung event na yon. Tanggalin niyo lang po yung clip na yon. I-trending natin tong babaeng Laos. But ganun pa man, sabi ko nga walang personalan, vlog ko to, then I can say something as long as hindi naman libelous yung sinasabi ko sa kanya. Pero doon po makikita na sinasabi niya na ayaw niya talaga kay Miss Mocha Uson, na wala daw pong credentials. Nasagot ko na po ito, namura ko na itong mga bias media na ito, na mga inggit kay Mocha Uson. But ganun pa man po, hiningi ng pagkakataon na kailangan ko ipagtanggol ang ating kapwa Pilipino, ang ating kapwa vlogger na inaalipusta, na akala mo po kung sino
kung sino naman itong G na to, na dati rin namang naghubad-hubad. Okay, nagpakita din naman ng laman ito, di ba, mga Maharlikans. So, ang sinasabi niya doon, actually hindi ko masyado hindi ko pa nare-review yung video. Yun nga, kinakabit pa rin po yung issue kay Mocha na sex vlogger. So, kumbaga pass na nun ng tao eh. Kaya nga sabi ko nga doon, kung ang mga bugok na kongresista, hindi lang po kongresista, lahat dyan, si De Lima, si Trillanes, si Frod Robredo, nagkaroon ng pagkakataon dyan sa gobyerno. How much more ang isang Mocha Uso na hindi naman po, o di ba? Kailangan ko talaga i-shout out ito. Hindi ko po ugaling mag-sip-sip or what. Kailangan lang ng pagkakataon. How much more ang isang Mocha Uson na gustong maglingkod, okay, ng taus-puso sa ating mga kapwa Pilipino. Okay? Na hindi nabubusala ng bibig katulad ng mga kultong dilaw. Hindi nabubusalan ng kanilang hindi nababayaran si Mocha Uson dahil ang kanya pong intensyon, bukal sa kanyang loob, ang tumulong sa ating mga kapwa Pilipino na mga inapi ng mga kultong dilaw. So yun lang naman, Maharlikans, at yun, gusto ko pong gusto ko pong sana i-ano nyo yun, yung video na yun na supalpala namin ng PDI at saka Inquirer, PDI at saka ni Gitonji. Kasi dito nyo po makikita, doon po sa forum na yon, doon sa eksena na yon, na amoy po ang kanilang pagkadilaw. So, doon po natin ramdam. Kaya nga po, nagpapasalamat talaga kay Secretary Martin Andanar po sa lahat po ng mga vloggers na katulad ko. Kung hindi nyo pa po narinig yung interview namin na one-on-one ko sa kanya, magkakaroon po tayo ng chance. Okay? Yung mga legit vloggers na mga matatapang na may mukha. Magkakaroon po tayo ng chance na makipag-participate doon sa Malacanang, pero aayusin pa po ang magiging proseso o sistema doon. So, yun lang, Maharlikans, di ba, bongga, ang pakikipaglaban natin. So, ano pa ba ang gusto kong sabihin sa inyo? Wagayaan. So, anyway, yun lang po. Sabi ko nga, hindi po ako pwedeng magwala doon eh. Hindi ko po pwedeng murahin doon kasi I have to be professional kasi nasa tamang forum. Pero dahil nasa sarili ko po akong teritoryo, pwede po akong magmura pero hindi ko siya mumurahin. Yan, kawawa naman siya eh. Nasa palpal. By the way, after nga po pala nung ng event na yon, ito lumapit sa akin yung taga PDI na nagpakilala siya, but hindi ko nababagitin ng pangalan niya kasi wala namang vary yung pangalan niya. So sabi niya sa akin, hi, sabi niya, nagpakilala siya, tapos sabi niya, wala daw personalan, pero very, very sarcastic po siya, na sinabi niya, oh, by the way, I work as a journalist as 30 years na daw. So ibig po sabihin, matanda na po siya. So gusto kong po sana sabihin sa kanya, who the hell cares? Pero ngayon sasabihin ko na, who the hell cares? If you work for 30 years as a journalist, obsolete na po yung alam niya. Kaya nga po ganun sila kabubita na at katanga, okay? At yung mga pinag-aralan po nila tapos na. Para po sa kaalaman ng lahat po, ang yabang kasi nun eh. Ako po ay nag-aral po ako ng communication arts. Tapos meron din po akong bachelor's ng nursing. At sa ngayon po, dahil gusto ko pong maglingkod sa inyo ng alam ko po ang ginagawa ko. Right now, here in California, I'm studying journalism in mass media. So, gusto ko lang pong kasi niyabangan ako noon para ang tingin na siguro sa akin maliit. But anyway, sabi ko nga po, ang maliliit, nakakapuwing. So, nasaktan po sila, nangamoy dugo dun eh. But anyway, yun lang po at mabuhay kayo lahat. I'm so happy sa lahat po ng mga hearts. Bonggang-bongga. Alam nyo po, i-share ko lang sa inyo si Secretary Martin Andanar. Na-feel ko po ang pagiging totoong serbisyong publiko nila, totoong tao. Sa totoo lang po, yung mga cabinet secretaries ni Digong, na-meet ko na si Secretary Ivasco, si Manny Piñol, iisa po yung bloodline nila eh, yung pagiging makatao. Yung nakakalapit po tayo bilang ordinaryong tao na katulad ko, ay nakalapit po tayo dahil tayo po ay para sa katotohanan. Okay, para wala pong, sabi nga pala may nag-comment dyan kanina na inabot daw sa akin yung bayad. Diyos ko, nakakatawa kayo. Diba, bongga?
Nakakatawa kayo. So ang pagkikipaglaban po sa prinsipyo, okay? Yung passion po hindi po nababayaran 'yan. Dito kami ng mga vloggers sa Amerika kung saan man, kami po ay may mga trabaho, may mga negosyong inaasikaso at kami po ay we can make good money for your information. Hindi namin kailangan magpabusal ng pera galing sa mga bayarang politiko para magsalita lang. Diba? So yun lang po, yun lang ang gusto kong sabihin sa inyo at sana po tuloy-tuloy talaga ang pakikipaglaban. Sabi ko nga po kay Secretary Martin Andanar, Sir, alam niyo po, after this meeting, lalo pong lumakas ang loob ko sa pakikipaglaban dahil alam ko na mayroong administrasyon, okay, na para sa Pilipino, na para sa mahihirap, para sa maliliit. Ganun pa man, Maharlikans, tuloy ang laban natin, hindi lang 6 years, habang nabubuhay tayo, kahit sino man ang maging presidente later on, basta para sa inang bayan, ay lalaban po tayo at susuportahan natin ang mga politiko na para sa ating mga Pilipino. So again, halos ayaw ko itong putulin kasi po yung mga hearts ninyo, flying hearts, lumilipad ng bonggang-bongga. So maraming salamat po sa lahat po na gustong lumaban, na nagdalawang isip pa dyan. Lumabas na po kayo. Okay, ilabas nyo po ang inyong boses para lumaban para sa ating mga Pilipino, sa ating mga kababayan na matagal na pong inapi, okay, particularly ng mga kultong dilaw. So mabuhay ang aking mga Maharlikans, mga ka-DDS at lahat ng mga vloggers all over the world, okay? Tuloy po ang laban, sama-sama po tayo magtulungan. Mabuhay po kayong lahat.